Alam nyo ba na pwede kayong mag-create ng isang picture na portrait gamit ang yung DJI Mini SE, DJI Mini 2, or kahit anong drone pa yan na hindi kayang mag-shoot ng vertical or portrait mode. Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video is a tutorial video. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-shoot ng portrait gamit ang DJI Mini SE, DJI Mini 2, kahit anong drone pa yan na hindi kayang mag-shoot ng vertical. Itong ituturo ko sa inyo ay hindi siya yung bastang crop mode Honestly, pwede nyo naman gawin yun Pwede nyo namang i-crop coming from 16:9 to i-crop nyo ng 9:16 para magkaroon kayo ng portrait. And pwede nyong i-post sa social media like Facebook, Instagram. Etong ituturo ko sa inyo ay hindi basta-bastang shoot na gagawin nyo. I've been using this kind of technique since way back. Ang tawag ko dito ay photo stacking. Magsushoot tayo gamit ang ating DJI Mini 4 Pro. Wait. Mini 4 Pro Kasi sasabihin nyo na pwedeng mag-shoot ng portrait si Mini 4 Pro. I know guys, but for the sake of this video, I will be teaching you and I will be shooting na naka-landscape siya. So, hindi ako mag-shoot ng naka-portrait mode. So, papakita natin to sa inyo lahat. Okay? Step by step. Hanggang sa pag-edit, ito, sobrang linaw ng photos nyo. Hindi siya yung basta-basta na shoot na naka-crop na pag-clean-up mo. Pangit yung kasi pixelated na maliit na yung file size niya. Wag na natin patagalin pa. Tara, punta muna tayo sa labas kasi mag-shoot tayo. So, nag-screen record ako dito para mapakita ko sa inyo na naka-landscape yung ating pagkuha ng picture. So, dito guys, ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang i-angulo yung camera ng ating drone para makuhanan nyo yung picture na gusto nyo. I-align lang natin para makita natin na center yung mga subject na kukuhanan natin. For this one, I wanted to nasa center yung ating favorite spot which is the Camp Burabod. So, ang gagawin natin is pwede tayong mag-shoot coming from the top to bottom. Pero dito, bottom muna tayo. So, magti-take lang tayo ng picture. It's not how many picture you are going to shoot. Pwedeng dalawa lang, pwedeng tatlo. It's up to you guys. But for this one, papakita ko lang sa inyo na mag-shoot tayo. Okay? Hanggang maabot natin or magawa natin yung pinaka-shot. Huwag nyo lang sobrang isagad into tilt. Nakatilt ng sobra yung baba camera natin sa bottom. So, huwag nating yun para hindi masyadong mahirapan tayo pag-edit. Okay? Ayan, nakakuha na tayo ng picture. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-edit. Okay? So, punta tayo sa ating desktop. Open lang natin yung ating micro SD card. Tapos, once na na-open na natin, hanapin natin yung picture na kinuha natin kanina. So, as you can see here, meron tayong 8 na picture. So, itong 8 picture na to na nakuha natin is open natin sa Adobe Lightroom. Okay, antayin lang natin na magbukas yung Adobe Lightroom. So, yung 8 picture na yan, i-highlight lang natin, tapos right-click and photo merge. So, ito ang tinatawag na photo stacking. So, maraming picture na pagsasama-samahin nyo into one. Like taking a panorama. So, ganyan lang siya nag-work. Antayin lang natin siya na makapag-create. Ayan. So, meron na. So, dito, meron tayo 3 option, which is the spherical, cylindrical, or perspective. So, it's up to you guys kung ano yung pinakamaganda sa tingin yung okay dun sa picture na yun. But here, ipapakita ko sa inyo na dito sa like here, perspective, hindi ko ginagamit yung fill edges. Kasi minsan okay, minsan hindi. So, depende sa pagka-fill. Next is yung mga hindi ko ginagawa is auto-crop. Hindi ko siya ino-auto-crop. So, ang ginagawa ko, ako mismo yung gumagawa ng warp. Itong warping na to, ako na mismo yung mag-adjust into cropping pag magka-crop na ako. Alright? So, pag nagawa ko na yan, yung mga settings na yan, then, aantayin ko na siyang mag-merge. Medyo matagal lang to guys kasi 8 picture yung tinake natin, and then si Lightroom, siya yung bahalang mag-create ng merging ng ating mga picture na kinuha. So, antayin lang natin. Ayan. Okay, tapos na.
So, eto na. Eto na yung ating pano. Right. Yan. O, diba? O, zoom natin. Linaw, no? O, see? Pagpasensya nyo guys, medyo hindi maganda yung panahon kanina nung kumuha ko ng picture. Pero, okay naman yung picture natin. So, dito, adjust natin yung mga coloring natin para medyo magumanda yung ating picture. So, color correcting na tayo. So, color grading. So, adjust natin ng onti lang yan. So, depende sa inyo. Ako naman, meron naman ako mga preset na ginawa para dito. Pero sa ngayon, manual natin i-edit tong picture. So, papakita ko lang sa inyo. Yan. Okay? So, once na okay na, ayan, dagdagan natin ng onting blue para mag-ano yung sky. So, I think okay na. Okay na to. This is just for the sake of the video. Kasi mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba ko pang in-edit. Dito naman, so magkakaroon na ako ng cropping. So kung gusto nyo 16:9, 16:9 yung gawin nyo. So eto, 9:16. So 9:16 siya. But at least, hindi siya yung crop na kagaya nung galing dun sa isang picture na ika-crop mo into 9:16 coming from 16:9. So masyadong pixelated na siya. Dito, ang laki ng file size natin. Ayan o, imagine nasa 40 plus MB. Kahit naka ganyan lang, naka 9:16. So, kung makita nyo kanina, sinum ko, sobrang detailed pa rin ng picture natin. So, ayan, export na natin ha. Papakita ko sa inyo. Yan, eto yung kinuha natin. So, ayan, o, diba? Sobrang simple lang yan. Oh, pero ang linaw. Hindi siya yung basta-basta na shot. Ayan, kita ko nyo naman ang detail. Kahit yung clouds, yung mga rice field, kitang-kita. Oh, diba? Lalo na kung maganda yung panahon kanina. Walang araw kanina eh. Makulimlim. At ayun na nga guys. Tapos na natin ma-edit. Tapos ko na mapakita sa inyo. So, well, hindi siya sobrang ganda na kuha natin. I mean, yung sample natin ha. Pero, hindi kasi ganun kaganda yung panahon kanina. Pero kung makikita nyo naman, ganun kalinaw yung kuha. Aside dun sa normal na cropping lang, ika-crop nyo, tapos ipopost nyo as portrait. So, yun yung ginagawa ko. So, meron tayong Mini 4 Pro, pero, etong papakita ko sa inyo, lahat yan, kuha yan ng DJI Mini 2. Way back pa. So, ito, since 2020 pa yata yung iba dyan, 2021, 2022, so ayan, ang dami ang kuha. Puro yan, naka pano or pano merge or pwedeng perspective merge, depende. So ayan guys, sobrang dali lang, di ba? So that's my secret kung paano ako nakakapag-create ng isang portrait shot gamit ang DJI Mini 2. So, actually, ang dami ng tanong sa akin na ito way back pa. Hindi ko lang magawa ng videos. At ngayon nga, naglabas na ng mga portrait na shot. So, kagaya nito ni Mini 4. Ayan, na kakaroon na siya ng portrait mode. So, mabilis na, madali na. But anyway, that's, yung ginawa natin ngayon is called photo stacking. So, sobrang laking tulong nito sa akin. I've been shooting way back pa and lagi ko na siyang ginagamit. So, hindi lang siya sa drone hindi lang siya sa drone ina-apply. Pwede rin sa camera. Pwedeng sa cellphone kung gusto nyo. So, stacking is taking a lot of picture or depende sa kukuhanan mo. Pwede mong stacking din na kinuhanan mo siya ngayon. Mamaya kukuhanan mo yung langit. Pwedeng yung foreground muna ngayon, tapos langit, depende. Kasi ba ngayon, gusto mo dahil ngayon maganda yung foreground, tapos mamaya pag medyo malinaw na yung langit, saka kakakuha ng langit, tapos pagdidikitin mo yung dalawa. So, ayun, photo stacking din yun. Alright, so, ayun guys. I hope you find this video entertaining and helpful. If you do, press the thumbs up and subscribe if you haven't already. Again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!